Pangatlong araw na namin sa Seoul, Korea, pero hindi pa namin natatry ang kanilang train system. Kaya tara, try natin sabay-sabay. Ang airport ay dito yung pinakagitna ng Seoul. Tatay, saan tayo naka-check-in ngayon? Saan? Saan kami naka-check-in? One station lang pala. Nasaan yung Myeongdong? Myeongdong. Myeongdong is in the middle talaga. So pag ano kami, papalit kami ng 1, 2. Tapos na, ganyan na. Isa lang. Dapat lang sa akin. Diretso na para mami, pa-blue line, no? Kasi ano ka, sky blue line. Seoul Metropolitan Subway is one of the largest and most efficient subway systems in the world. Tingnan nyo, ang daming stations! Ang pinakaunang line daw was Line 1, tapos na-launch siya 1974. At hindi lang Greater Seoul area ang cover nito, kasama na rin ang Incheon at Gyeonggi Province. Total of 23 lines at 700 stations. At currently siya ang may pinakamahabang urban rail system with 1,100 kilometers. Sunod pa lang ang China, followed by Japan. Amazing. At nandito na nga kami sa Hongdae Station at bumibili kami ng aming one-way ticket kasi wala kaming card dahil lagi kaming nag-Uber, pero pwede kayong bumili ng T-Money card. Rechargeable yan sa mga subway station. May mga English translation naman dito kaya hindi kayo mahihirapan. So parehas lang to sa Singapore. Input nyo yung destination nyo, ilang ticket yung kailangan nyo, tapos lalabas na yung amount na babayaran nyo. Ang ginamit namin dito is cash, and from Hongdae going to Jongno Station, 2,000 Korean won lang each. At meron pang 500 deposit yan. So pagbalik namin mamaya nitong card, meron pa kaming makukuhang 500, which means 1,500 Korean won lang yung bayad namin. O diba? Not bad. Kaya kung marami kayong time dito sa Korea, highly recommended talaga na gamitin nyo yung train system nila. Sige, ganyan. Good day. Singapore, no? Okay, we're going to City Hall. Green Line. Pauwi na kami pero ngayon pa lang kami mag-MRT para maranasan namin. Oy, anong napansin nyo? Kung sa Singapore, sa left tayo, sa Korea, dapat nasa right lane kayo. Malinis din dito sa mga stations nila. Meron silang free wifi. May mga safety doors din ang mga platforms nila. Air condition ang station pati yung loob ng train, at balita ko kapag daw winter may heated seats pa. The train usually runs at 5:30 in the morning and the last train naman at midnight. Lahat ng signs naman dito may translation ng English, tapos maririnig nyo yung announcement sa train station in 4 languages. Meron silang Korean, English, Chinese, at Japanese. At may tuwang-tuwa ditong bata dahil meron silang complimentary wireless charging area. O diba, pag nalobat kayo, walang problema. Ito na yung train. Ang tagal namin nag-antay, mga 10 minutes. Okay, nakapila rin sila dito pag kasakay ng MRT. Tingnan natin kung makakaupo tayo. Ito ang itsura ng MRT nila. Ang haba ng MRT, gusto ko. 1 part lang yung pansin. Ano yung tunog ng MRT nila? Tahimik din yung mga tao. Ito magpupukasan. Okay, lumabas na kami sa City Hall Station. Transfer naman kami sa kulay blue papunta sa Jungkook, malapit sa aming hotel. Yun ang itsura ng MRT nila. Pero ang haba ng MRT. Yes, at nakita nyo na yung loob ng kanilang train. 11:30 PM na to at marami pang sakay, so hindi na nga kami nakaupo. Pero no worries kasi isang station lang naman. Lipat naman kami from Green Line to Blue Line. Ito lang ang magiging challenge nyo. Ay, kita nyo yan. Puro hagdan. So kung may maleta kayo at mga senior citizen na kasama, dahan-dahan na lang. Tapos yung transfer namin from dun sa Green Line papunta dun sa Blue Line. Naku po, 5 minutes na walk. Ang haba ng lalakarin nyo. Napadami yata ang kain ng sugar ng batang ito at yan, feeling niya nasa Harry Potter daw siya at lulusot siya dyan sa wall na yan. Utas. Pero sa totoo nga, ang ganda ng aesthetic ng mga train stations nila. It's giving European vibe. Ang ganda ng mga bricks design, no? So ayan, naglalakad pa rin kami kasi nga sabi ko nga 5 minutes. Ang layo. Diyos ko po, siguro kung nag-Uber kami, nandun na kami sa hotel. Grabing kalaki ng mga stations na dito. Dito sa Singapore, yung sa Outram Park, ayoko nga dumaan doon kasi feeling ko ang layo-layo. Tapos pagpunta mo sa Korea, naku po, times 5 yata. Okay, finally nandito na kami sa number 1.
Yung pang Jongno. So, one station lang kami. It looks like With donggap. it looks like the one, you know, the front man, the one who do. Oh, narinig nyo yon. Naalala niya yung scene sa Squid Game kasi ganito daw yung train station dun sa movie. O, diba? Pag nagta-travel ka, hindi mo lang nakikita sa movie, nakikita mo pa in actual and in person. Ang galing. At may napansin pa rin pala ako dito sa train nila. Tingnan nyo, may lalagyan sila ng mga gamit sa taas, sa overhead. Ang galing. Sa Singapore, walang ganyan. After one station, nandito na kami sa aming destination and this was around mga 11:45 PM na kaya wala nang masyadong tao. Really? Okay, may deposit pa pala kami. Oh. Okay, may refund pa daw pala kami. 6,000 Korean won lang yung bayad namin kanina. Okay. Deposit na. 1,011 lang. So yes, huwag niyong kalimutan ibalik yung card ninyo at babalik naman sa inyo yung 500 Korean won deposit. At paglabas namin dito sa station, meron pa kaming 4 minutes walk going to the hotel. Total traveling time namin is almost 1 hour din. So yan, take note, kapag nagmamadali kayo at wala kayong masyadong time, I suggest try the Uber. Pero kung marami naman kayong time at gusto nyo ma-discover yung napakaganda nilang train system, then this is a better option. But again, madaming hagdan. Ito, hagdan na naman. Sobrang tarik. Pataas. Kaya, pag may seniors, nako, Uber na lang kayo. Okay, nandito na kami sa Jongno Tower kami lumabas. Connected pa lang sa MRT. Pagod na pagod ang person sa aming lakarin at parang nawala lahat ng kinain niya kaya feeling ko manghihingi na naman to ng pagkain in like 10 minutes. Sakto, 12 midnight na kami nakarating ng hotel. Naku, at kailangan pang magpahinga kasi maaga ang tour namin bukas. Dito na kami sa hotel. Thanks for watching. Bye everyone.